May isang bagay po na talagang nagpapagaling sa mga pasyenteng may cancer. Sa latest update ni Doc Willie sa kanyang social media account ay nagbigay ito ng mga mahahalagang mensahe para makaligtas ang ilang mga cancer patient na tulad niya. Marami talaga ang namangha kung paano nalagpasan ni Doc Willie ang malaking pagsubok na ito. Mula sa stage 4 sarcoma cancer ngaon ay malapit na siya maging cancer-free. Kasunod pa nito ang bukol na halos kasing laki ng bola ng baseball ay ngayon ay halos tuldok na lamang. Aminado si Doc Willie na hindi biro ang kanyang pinagdaanan pagsubok na ito. May isang bagay po na talagang nagpapagaling sa mga pasyenteng may cancer. Ito ang turo ni Dr. Ang Peng Tiam. Una, ano ba tingin nyo? Magpapagaling gamot? Yes, syempre, kailangan ng gamot o baka minsan kailangan ng chemo. Depende sa kaso. Kailangan magaling na doktor? Yes, kailangan magaling na doktor. Kailangan din at dasal. Syempre, counted na talaga yan. Papatulong tayo kay Lord. Pero, ang magagawa natin, sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, ay yung support ng family members and relatives. Yan daw ang number 1 factor nakikita niya na maaayos natin para humaba ang buhay. Yan talaga naramdaman ko. Yung sa pagmamahal ninyo, pagmamahal ng pamilya ko, and the whole Philippines. Thank you so much. I love you all. God bless. Good morning po sa lahat. Pasensya na, nagising po kayo ng maaga ha. Kasi po, ang tulog ko dito laging maaga tulog, maaga gising every 3 o'clock Tapos naisip ko lang kasi meron akong magandang tips ituturo ko po sa inyo. Makakalimutan ko na ito mamaya. Baka hindi ko na magawa. So, ginawa ko lang muna itong video. Ang tip ko, paano tatayo ang may sakit o yung may back pain. Katulad ko, nagkaroon na ako ng 10 out of 10 back pain dito sa may gitna. Hindi na to dahil sa cancer. Ano to yung kakahiga. Humihina ang muscles ng may sakit, ng may cancer, yung laging bedridden. Ito mahalagang tip. Madalas kasi, pagtatayo tayo, di ba? Nakahiga ako ganito, kaliwa ako, ganyan. Tatayo ako pag ganito, di ba? Ganyan. So, araw-araw, pag ganito ako tumatayo, pag ganito ako humihiga, ang tulog ko, nakakanan lagi. Pag ganun pala, yung mga muscle na ginagamit ko, lagi sila nai-strain, napapagod sila. Kaya ang gagawin ko ngayon, minsan, pag masakit na likod ko, iikot na siya dyan sa kabila. Sa kabila naman ako umiikot. Ay ikot to the right side bago ako tatayo. Yan. Pasensya na po na medyo nanginginig kasi yung kamay ko, hindi ganun ka-stable. So, ganun po. Ibig sabihin, wag laging kaliwa ang higa, minsan kanan naman, para hindi mapagod yung muscle. Ngayon, nawala na yung sakit ng muscle ko. Kung saan masakit, ipapahinga, yung iba namang muscle gamitin. Minsan sa pagdumi, sa pag-iri din. Pag-iri kasi madalas nakaganyan yung kamay ko, nakababa. Nakatukod dun sa toilet, sa may toilet bowl. Kakatukod ng tukod, sumakit dito, nagka-gas-gas pa sa may puwetan. So, dapat gagawin nyo, iibahin nyo yung position. Okay? Tsaka sa pagdumi, napakahalagang tips. Sa anal fissure, yung masakit, yung mga sakit ko, mga 10 out of 10 pain, dapat lang po, relax lang. Huwag ipitin ng dumi, relax lang. Mental, i-relax yung pagdumi, i-relax yung pagbuka ng puwet para paglabas, hindi sobra-sobra sakit. Masakit pa rin, pero magiging mas masakit pag inipit at inipit nyo yung dumi. Okay? Pero syempre, for anything else, seek medical advice from your doctor. Yung mga nagtatanong sa akin, chemo po chemo days ko. Pero I'm getting better, I'm getting fatter, and yung timbang ko, 2 chemo na lang.
Actually, iniintay ko na lang yung mga side effects to, nilalabanan natin. Salamat po sa dasal. Salamat po sa dasal. Gusto ko lang po lagi makatulong sa inyo kahit sa papanong paraan. Dyan si Doc Lisa nagluluto na. So, I sleep at try ko mga 8 or 9. I wake up 3 a.m. lagi. 3, 4 a.m., 5 a.m. Diyan pumapasok yung mga mensahe ng Diyos. Katulad ngayon. I'm recording this at 5:05 a.m. Salamat po. God bless po. Mahal na mahal ko kayo. God bless sa inyong lahat. Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Medyo may good news tayo ngayon. Update ko lang po, dito kami. Kwento lang po namin yung journey kasi talaga kahit ako namamangha ako sa dami ng miracles na nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ko na alam kung tunay ba to, gising ba ako, buhay ba ako. Pag biglang lumakas ako, biglang tumaba na naman ako, ano ba meron dito? Bumalik agad yung katawan ko. So many miracles happening. I have to witness for God that this is all His will. Sino ba ako? Tao lang ako eh. Doc Lisa, ikaw mas witness ka sa nangyari. Yes. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Siya po ang talagang healer, the divine healer ng lahat sa atin. Ano ba na-experience? Ikaw, mas alam mo nangyari eh. Okay. Kasi wala na ako sa sarili ko. Dun sa nangyari kay Doc Willie, simula naman dun sa start, may reason lahat yon, may guidance din, may mga taong tumulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ang nangyari kasi talaga, 1 year na itong sumasakit dito sa tiyan ko. Pero, wala talaga akong clue itong sarcoma na to. Wala tayong risk factor. Lahat nga ng bawal ni sigarilyo, alak, barbecue, lahat, wala akong kinakain doon. Super healthy talaga ako. Kaya imposible na sasabihin, magkakasarcoma ka because may kinain ka. Wala talaga. Super healthy ang ginagawa ko. Kaya nung lumaki yung bukol, sabi ko, baka hindi to masamang bukol eh. Baka blessing to. Minsan yung mga cancer na yan, blessing. So, nung lumaki na lumaki, lagi ko na sinasabi sa sarili ko, may nafe-feel ako na may mission ka pa, Doc. I'm 60, I'll be 61 now this month. So parang may mission ka pa, may gagawin ka pa sa Pilipinas. Hindi ko naman alam kung ano yun. Bigla-bigla na lang mga 2 months ago, biglang lumaki tong bukol na to. Halos puputok na siya. At nung na-admit ako namanas na talaga yung buong katawan ko. Itong bukol na to, inipit lahat ng organs ko. Grabe. Inipit yung kalahati ng katawan ko. Manas na yung paa ko. Hindi na ako makalakad sa manas. Pati tiyan ko inipit. Puso ko, alam nyo yung puso ko. Puso mo nandito, di ba? Gitna. Puso ko nasa kilikili ko na. Yung puso ko, inakyat niya dito. Grabe yung bukol. Kaya nung pag tinutudi echo ako sa kilikili ako, tinusabi ko na ako. Tapos yung puso ko, nakaipit pa yung right atrium, pisa pa. Inferior vena cava, pisa. Yung paglundok ko, pisa. Yung baga ko, may mets pa, metastasis pa. My God. May pleural effusion pa ako, baka cancer pa. May bukol pa. At pinakamatindi, kinain pa yung buto ko sa likod. Pang Saint Bernadette na to eh. Yung kay Our Lady of Lourdes, yung saint, yung babae. Bone pain yun eh, cancer pain. That's the worst pain. So, nung nandoon ako sa isang ospital, nakita ko yung gamutan natin sa Pilipinas talaga. Hindi talaga po pwede. Talagang mamamatay tayo. Ang daming kulang sa atin. Mabagal diagnosis, mabagal treatment, mabagal lahat. Kahit private mabagal lahat. Hindi, syempre, yung nurses natin, 1 year, ang daming kulang. Hindi lang sa charity patients, mas kulang pa. Kahit sa private, kulang din. Ang ma-example ko lang parang Carlos Yulo eh. Marami tayong magagaling na Carlos Yulo. Pero hindi magiging gold medalist kasi nga wala tayong gamit sa Pilipinas. Swerte lang si Carlos, nakatrain siya sa Japan. So,
marami tayong magagaling na doktor, pero hindi magiging Carlos Yulo kasi nga kulang tayo sa equipment sa Pilipinas, kaya yung ospital natin, kulang tayo sa mga magagandang gamot, like itong gamot na to, albumin lang to. Bira to gamitin sa atin dito, kaliwat kanan. Nasaksakan ako nito, 2 nito for 3 days. Naku, napakaganda. Mahal kung mahal, pero syempre, dapat marunong ka muna. Tsaka tayo hanap ng murang source sa ibang bansa, 'di ba? Dadali natin sa Pilipinas. Ito, hahatakin niya yung manas mo, ilalagay sa katawan mo, yung dugo mo, lalakas ka, tapos iihi mo lahat. Kita mo, gumanda kulay ko. Pang-anim na shot lang. Oh. Ayun, no? Biglang gumanda blood pressure ko, tanggal manas ko sa paa. Yung mga sugat-sugat ko. So, one simple medicine like this, hindi na maisip ng senador natin, kailangan nyo ako specialist Ang dami pa. Ito mga ganitong gamot, mga Neupogen. Lalo na itong Neulastine, wala na to sa atin to. So there are so many medicines for lymphoma, lung cancer, na dahil wala sa atin, kulang yung kaalaman, kulang yung coordination, nakita ko ang ganda ng setup dito, madadala natin sa Pilipinas. Anyway,